Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. The Secretly Rich Man, by 2 Ears is Body. Kabanata 141. Mga 100 larawan ang naipost sa grupo. Ang mga larawang ito ay nagdulot ng malaking sensasyon sa grupo. Damn! Ang mga larawang ito ba ay peke? Ito ay tiyak na hindi maaaring totoo. Ito ay mukhang isang American blockbuster. Oo, napakaraming helicopter. Walang makakatalo dito. Hindi ba ito ang hindi natapos na gusali sa timog ng lungsod? Bakit napakaraming helicopter ang lumilipad sa paligid at nakapalibot sa buong gusali? Nagkaroon ng mainit na usapan sa grupo. I don't know the specific situation, but at that time, some of us were preparing to go out for a picnic. Nasa eksena kami ng ganitong oras. Ang pagtingin sa mga larawan ay hindi gumagawa ng hustisya. Dapat ay pumunta na kayo sa eksena para makita ito mismo. Ito ay ganap na baliw. 666. Hindi ba kayo kumuha ng video? We didn't dare to take a video kasi ang daming tao that time. Natatakot akong mapansin. Kaya umalis na lang ako kaagad pagkatapos kong magpa-picture. Nako, nakakahiya. Nagpatuloy ang lahat sa pagtalakay sa bagay na ito. Si Cassandra, ang tagapayo, na walang sinabi, ay hindi napigil ang sabihin, ang mga larawang ito ay totoo. Maraming tao ang nakuna ng larawan ng mga helicopter na ito na nagmamadali sa timog ng lungsod kanina. Pero, sa wala pang isang oras, lahat ng mga larawang naipost sa internet ay nawala lahat. Hindi ito mga komersyal na helicopter, ngunit tila ito ay mga pribadong helicopter. Ang ilan sa mga kaibigan ko sa aking social media ay nagsabi na ang mga helicopter na ito ay pupunta doon upang kunin ang isang mayamang young master. Damn! Ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang mga haka-haka na mas mainit pa. Sino itong young master? Siya ay dapat na napakayaman at makapangyarihan. Hindi mapigilan ni Gerald ang mapangiti habang tinitingnan ang mga larawang ito habang nakaupo sa kanyang sasakyan, novel drama. Ang mga helicopter na ito ay naroon lahat upang iligtas siya ngayon. Ano kaya ang magiging reaksyon ng grupong ito kung ilantad niya ang balitang ito sa kanila? Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahid ng guilty pleasure. Hahaha. Sa sandaling iyon, Cassandra, Harry, huwag ka nang umarte dyan. Siya nga pala, magsisimula sa loob ng 1 oras ang live broadcast ni Felicity para sa sikat na star competition sa parehong lungsod. Magkaklase kayong lahat, kaya subukang suportahan siya mamaya. Kahit na hindi mo siya susuportahan ng marami, dapat ka ring mag-login para mapanood ang kanyang live na broadcast. Tingnan mo na lang si Felicity. Siya ay kumikita na ng mahigit $1,500 sa isang buwan bago pa man ang kanyang sariling pagtatapos. Dahil may sikat na star competition mamaya, pupunta rin ako at manunood ng live broadcast ni Felicity. Okay, counselor. Walang problema. Tiyak na aabot siya sa tuktok. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga estudyante. Salamat sa inyong lahat. Mga halik, kung mapanalunan kong manalo ng Popularity Award sa pagkakataong ito, tiyak na ipapakain ko ang lahat. Mahal ko kayong lahat, ma babes. Direktang nagpadala si Felicity ng voice note sa group chat. Ang isang grupo ng mga kalunos-lunos na jerks ay pawang umiiyak sa buong lugar. Masyadong malambot at matamis ang boses niya. Lihim ding inilagay ni Gerald ang kanyang cellphone sa tenga para marinig ng malinaw ang boses ni Felicity. Sa mismong pagkakataong iyon, sumagi sa kanyang isipan ang makatarungan at maselang mukha ni Felicity. Masyado lang siyang maganda. Bagamat noon pa man ay napaka-contemptuous ni Felicity kay Gerald, isang kasinungalingan ang sabihing wala man lang nararamdaman si Gerald para sa isang magandang babae. Dahil lahat ay maglalaro, kung gayon maaari rin siyang sumali sa kasiyahan noon. Anyway, mayroon pa rin siyang $15,000 sa kanyang live broadcast account at hindi pa rin niya mailalabas ang pera. At Gerald, nandito ka ba? Biglang tinawag ng counselor na si Cassandra si Gerald. Agad namang sumagot si Gerald. Well, since you will not be able to support Felicity in any way during her live broadcast later anyway, you might as well ask the poverty group from our class to help me move house then. Hihintayin kita sa Westgate mamaya. Damn it, naramdaman talaga ni Gerald na papagalitin ang isang tao matapos basahin ang mensahe ni Cassandra. Si Cassandra ay nasa 25 taong gulang pa lamang at siya ay katumbas ng uri ng bagong guro na katatapos lamang ng unibersidad. Sa anumang normal na kalagayan, talagang ayaw niya sa mga mahihirap at talagang mahal niya ang mga mayayaman.
Palagi siyang nakikipaglaro at nakakasama ng maayos sa mga bata at mayayamang mag-aaral at higit siyang kaibigan sa kanila, sa halip na isang guro. Gayunpaman, palagi siyang mahigpit at seryoso kay Gerald at sa iba pang mahihirap na estudyante. Para bang isa siyang tunay na guro. Ang grupo ng kahirapan, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ay grupo ng 5 o 6 na mahihirap na estudyante sa kanilang klase. Nangangailangan sila at si Gerald ang pinuno ng poverty group. Ito ay dahil si Gerald ang pinakamahirap sa kanilang lahat, ang pinakatapat at ang taong nagsumikap din. Iyon ang dahilan kung bakit siya ginawa ni Cassandra na pinuno ng grupo. Kabanata 142. Sa puso ni Cassandra, bagamat nanalo na si Gerald sa loto at nabayaran na niya ang lahat ng tuition fee niya, sanay na siya sa pagiging dukha. Kahit gaano pa siya kay Oman, iisipin pa rin niyang mahirap ito sa tuwing tinitingnan siya nito paminsan-minsan. Para sa kanya, hindi man lang mukhang mayaman si Gerald. Novel drama. Sa kabila ng matinding galit at inis na nararamdaman, sa wakas ay pumayag si Gerald sa kanyang kahilingan. Kung tutuusin, ano pa ang magagawa niya kung tumanggi siyang pumayag sa kahilingan nito? Kasabay nito, muling nagpadala ng text message si Gerald sa poverty group na sinabihan ang lahat ng miyembro na magtipon sa Westgate. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at ipinarada ito sa isang tagong lugar. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Westgate. Gerald, bakit laging hinihiling ng tagapayo na tulungan natin siyang maglipat ng mga gamit? Oo nga pala, Gerald, hindi ka pa ba nanalo sa loto? Marami kang pera ngayon. So, paano ka pa rin magiging leader ng poverty group? Ang grupo ng kahirapan ay binubuo lamang ng 5 tao, kabilang si Gerald. May 3 lalaki at 2 babae sa grupo. Ang batang lalaki na nagngangalang Wayne Woods ay napakapayat, mahina at medyo tanned. Palagi siyang nakatutok sa pag-aaral at hindi siya karaniwang nakikipag-usap sa iba. Mayroon ding isang batang babae na nagngangalang Layla Hack na nakasuot ng salamin. She was very fair at hindi masyadong matangkad. Masasabi ng sino man na siya ay isang napakagiki na tao sa unang tingin. Ito ay kadalasang dahil sa pagpapalaki ng kanyang pamilya kung saan madalas siyang magkaroon ng pakiramdam ng kababaan. Hindi siya mahilig makihalubilo sa kanyang mga kaklase dahil palagi siyang mababawasan ng kaunti kumpara sa kanila. Kaya naman, hindi siya madalas magsalita. Mas madalas lang mag-usap ang grupo ng mga tao kapag kasama nila si Gerald. Ito ay hindi dahil minamaliit nila si Gerald, ngunit dahil lamang sa pakiramdam nila na si Gerald ay relatable at kabilang sa parehong mundo tulad nila. Nararamdaman ni Gerald ang kawalang kasiyahan ni Wayne at ang panghihikayat ni Layla ay dahil sa katotohanan na sila ay dumanas ng kawalan ng katarungan at ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay malubhang nasaktan sa chat ng grupo ng klase. Sa kasamaang palad, walang may komento si Gerald tungkol dito at kung tutuusin, medyo nagalit din siya sa bagay na ito. Tila kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para maturuan ng leksyon noon ang kanyang tagapayo na si Cassandra. Nandito naman lahat diba? Layla, you and Laura can go to the faculty's new house para maglinis ng mga basahan at maglaba muna ng tela. Gerald, you can go with Wayne and the rest. Kayong 3 ay makakatulong sa mga manggagawa na ilipat ang mga kasangkapan para sa akin. Makinig sa mga tagubili ng manggagawa bago ka gumawa ng anuman. Mag-ingat na huwag masira ang alinman sa aking mga kasangkapan. Nang matapos magsalita si Cassandra ay tumalikod na siya habang naghahanda ng umalis. Pagkatapos ay bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono. Mukhang naiinis na sagot niya sa tawag. Myra Jensens, anong ibig mong sabihin? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na hindi ako ang nagsumbong sa iyo sa pinuno ng departamento. Maaari mong hanapin kung sino ang gusto mo. Bakit kailangan mong, ikaw ang asong babae? Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Ang iyong buong pamilya ay lahat ng mga baliw. Nakikipagrelasyon pa ako sa asawa mo. Tuluyan nang nawala ng gana si Cassandra matapos magkaroon ng hindi pagkakasundo sa telepono. Sinimulan niyang pag-alitan ang kabilang partido sa telepono. Hindi napigilan ni Gerald na makinig sa kanilang usapan. Ang taong nagngangalang Myra ay pumasok sa universidad 1 taon bago si Cassandra. Isa rin siya sa mga tagapayo para sa isa sa mga klase sa kanilang departamento. Ang katotohanan ay maaari lamang magkaroon ng isang alpha na ginagawa silang parehong nag-aaway sa isa't isa palagi. Higit pa rito, kamakailan ay nagpakasal si Myra sa isang napakayamang asawa. In that sense, parang pinigilan niya si Cassandra sa iba't ibang aspeto. Sa sinabi niya, madalas silang mag-away tungkol sa halos lahat ng bagay. Marahil ay naramdaman ni Cassandra na parang hindi pa siya nagmura. Pagkatapos ay binato niya si Gerald ng malamig na titig at pumutol.
Anong tinitingin-tingin mo? Umalis ka sa paningin ko at magtrabaho ka. Pagkababa niya, tumalikod siya at umalis ka agad. Galit na galit si Gerald na gusto na niyang habarin ang palda niya, bago niya ito idiin sa lupa at *****50 beses. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtrabaho pansamantala. Napakaraming bagay at lumipas na ang 1 oras nang matapos nilang ilipat ang mga gamit. Sumasabog din ang group chat nila. Hoy babes! Magsisimula na ngayon ang live broadcast ni Felicity. Magmadali at sumali ngayon hanggang alas 10 ngayong gabi. Kung ako man ay magiging bagong star anchor sa lungsod na ito o hindi ay depende sa lahat ng iyong suporta. Nagpadala ng mensahe si Felicity sa lahat ng nasa group chat. Ang lahat sa chat ng grupo at ang live na broadcast ni Felicity ay nagsimula ring maging pinakamataas na focus. Halos tapos na si Gerald sa trabaho niya dito. Nakita niya si Cassandra na nakaupo sa gilid ng kanyang kama habang nagsimulang mag-swipe sa kanyang cellphone. Ibinagsak din niya ang sarili sa sofa bago siya pumasok sa broadcast ng buhay ni Felicity. Kabanata 143. Matapos ay rope ni Felicity ang lahat. Biglang nagkukumpulan ng maraming kaklase sa kanyang live broadcast room, kasama ang kanyang 2 hanggang 3,000 fanbase na naipon niya sa panahong ito. Nagsimula siyang mag-type sa public screen. Pagkatapos pumirma sa Live Broadcast Guild sa buong panahong ito, talagang natutunan at nakuha ni Felicity ang maraming kasanayan sa live broadcast. Napakahusay na niya sa pakikipag-chat at pagpapanatili ng usapan at pagpapakita rin ng kanyang mga talento sa kanyang live broadcast. Babes, pwede mo ba akong padalhan ng mga regalo? Kisses. Bibigyan ko ang lahat ng aking mga babes ng isang malaking halik. Kakantahin ko ang isang kanta, meow, 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 para sa lahat ng mga babes ko ngayon. Mga tagahanga, ay. Napakaganda talaga ni Felicity. Gusto kong marinig ang boses ni Felicity. Ordinaryong tao. Jersey. Umaasa ako na ang 2 lokal na tycoon ay papasok upang suportahan ako sa lalong madaling panahon. Malapit na akong sumali sa kompetisyon. Kakailanganin ko talaga ang tulong mo sa lalong madaling panahon. Bilisan mo at kumanta. Ngumiti ng matamis si Felicity bago niya binuksan ang special effects. Agad siyang naging maliit na kuting dahil sa mga espesyal na epekto. Matuto tayong magmiyaw ng sabay-sabay ng miyaw, 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 pagiging coquettish sa iyong mga bisig, o miyaw, 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 miyaw. Pinadalhan ka ni Jersey ng rocket. Pinadalhan ka ni Jersey ng rocket. Pinadalhan ka ni Jersey ng rocket. Habang kumakanta si Felicity, nagmamadaling nagpadala si Jersey ng maraming regalo sa live broadcast ni Felicity. Nagkaroon din ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa live broadcast room. Napakasigla noon, novel drama. Nanunood din si Gerald ng live broadcast sa oras na ito at orihinal na binalak niyang bigyan siya ng ilang mga regalo. Gayunpaman, ang estilo ng pagganap ni Felicity sa pagkakataong ito ay talagang ibang-iba kumpara sa iba pa niyang mga live broadcast noon. Sa pangkalahatan, mas nakatuon siya sa paggawa ng pera at walang layunin sa kanyang live na broadcast. Hindi na ito parang tunay na live broadcast. Kung binigyan siya ni Gerald ng regalo ngayon, pakiramdam niya ay niloko siya. Hihihi. Kailangan niyang maghintay ng kaunti pa. Nilibot ni Gerald ang buong kwarto sa oras na ito. Seryoso ding nakatingin si Cassandra sa live broadcast. Si Leila at ang iba pa ay nagsama-sama rin habang nanonood ng live broadcast sa inggit na paraan. Pagkatapos ng lahat, ang vanity ay isang tukso na hindi kayang labanan ng bawat babae at iyon ang nagpapaliwanag ng kanilang selos. Para naman kay Gerald, naramdaman niyang naging masyadong boring na ang live broadcast room ni Felicity. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang live broadcast room at nagpa siya na pumunta sa isa pang babaeng anchor's live broadcast room. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta siya sa isang live broadcast na pagmamayari ng isang nagngangalang Querzane. Ang babaeng anchor na ito ay may kasikatan ng halos 10,000 tagahanga. Sa katunayan, siya ay talagang maganda. Hindi nakapagtataka kung bakit marami siyang fans na sumusuporta sa kanya. Maraming komento sa live broadcast room ni Query sa panahong ito. Nakaharap lang siya sa camera habang naglalagay ng makeup sa kanyang mukha at hindi masyadong nakikipag-usap o nakikipag-ugnayan sa sinuman sa kanyang mga tagahanga. Halos 10,000 tao ang nakatingin lang kay Query na nagme-makeup. Kailan ka magpe-perform at ipapakita sa amin ang iyong talento? Nag-type si Gerald sa public screen. Gusto niyang makita ang kagandahang ito na kumakanta at sumasayaw. Dahil verified member si Gerald, makikitang litaw ang public screen kapag may na-type siya. Bukod dito, ang window ng live na broadcast sa panig ni Query ay magbubus din ng kaunti. Bulag ka ba?
Ang taong tinatawag na ordinaryong tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakunot ang noo ni Quere ng dir-diretsong pumutok kay Gerald. Ang kanyang saloobin ay kasing kawaila hilakbot na posibleng mangyari. Hindi mo ba nakikita na nagme-makeup ako ngayon? Bakit mo ako minamadali? Maaari mong patuloy na manood kung gusto mo at maaari kang umalis kung ayaw mo. Malamig na sagot ni Quera. Hahaha. Naisip niya siguro na siya ay napakahusay at kahanga-hanga dahil lamang siya ay isang na-verify na miyembro. Nakita na ni Quera ang lahat ng uri ng tao at miyembro sa live broadcast platform. Hinamak at hindi siya komportable sa mga taong nag-iisip na sila ay isang tao dahil lamang sa nagawa nilang ay top up ang kanilang account ng kaunting pera. Higit pa rito, mayroon na siyang suporta ng maraming nakatatandang kapatid na lalaki. Sabi nga, matagal na niyang dinidismiss at hindi pinansin ang lahat ng mas maliliit niyang tagahanga o mas maliliit na miyembro na hindi kasing yaman. May itatanong lang ako sa'yo. Dahil isa kang live broadcast anchor, hindi ba dapat may mga talento ka para sa amin? Naiinis talaga si Gerald. Gusto niyang mag-online para magsaya pero sa halip ay napag-alitan siya. Sinong hindi magagalit dyan? Sa sandaling matapos mag-type si Gerald, na-mute siya ng field control. Damn it, dapat mong seryosohin ang iyong sariling mga talento kung gayon. Ang taong may pangalang, ordinaryong tao, bakit ka nagpapanggap na napakahusay dahil nag-top up ka ng pera sa iyong account? Nagsimulang mag-type at magmura kay Gerald ang field control. Noon ay tapos na si Quere sa paglalagay ng kanyang makeup at sinabi niya. Ngayon, maraming pathetic jerks na ganito sa internet. Nag-top up sila ng pera at gusto nilang maglibot-libot na ipagmamalaki ito at magpanggap na napakahusay nila. Maaari kang manalo ng ilang bagong dating na anchor sa scam mong ito, ngunit dapat ka na lang mawala at lumayo sa akin hanggat maaari. Hahaha, galit si Quera. Biro nitong ordinaryong lalaki. Hindi ba niya alam na si Quere na ang nangungunang broadcast anchor sa lungsod ngayon? Kabanata 144. Eksakto. Si Quere ay may higit sa 100 malalaking kapatid. Balita ko big boss silang lahat sa Mayberry City. Maging si Brother Yoshi na mag-isa ay karaniwang nagmamaneho ng Range Rover araw-araw. Ang isang pulutong ng mga tagahanga ay nagpatuloy sa pagtatype sa ibaba habang sila ay patuloy na nag-cheer para sa taong tinatawag na Brother Champion. Champion, ano ang problema, Quere? Kulang ka ba sa mga regalo? Nagdagdag na ako ng isa pang $15,000 sa aking account ngayon. Tulad ng para sa ilang mga kalunos-lunos na titi, maaari mo lamang silang sip-in sa iyong live na broadcast kung gusto mo. Nandito na si Champion. Nang makita ni Quere si Champion na nagtatype ay agad niyang isinantabi ang kanyang mga cosmetics. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa siyang tumalon, at ang cute niya talaga. Kuya Champion, akala ko wala ka ng pakialam sa akin. Hindi na ako masaya. Sabi ni Quera habang nagpapakyut. Bakit naman mangyayari iyon? Bakit hindi ako sasama? Okay. Habang nagsasalita si Quera, nakangiti siya sa screen habang ginagalaw niya ang cursor gamit ang mouse sa kanyang kamay. Magsipilyo. Pinalaya si Gerald sa live broadcast room. Fuck. Hindi napigilan ni Gerald na magmura ng malakas. Galit na galit talaga siya. Ito ay galit at inis. Gusto lang niyang manood ng live broadcast. Bakit napakahirap? 2 sentence lang ang sinabi niya pero pinalayas siya ng babaeng anchor sa live broadcast room. Idagdag pa, pinalayas siya sa live broadcast room matapos siyang insultuhan. Marahil siya ang unang tao na nag-top up ng $15,000 sa live broadcast account. Noong siya si Gerald, ganito ang sitwasyon niya. Pero paano kaya siya nasa ganoong sitwasyon ngayon kung gumagamit na siya ng ibang pagkakakilanlan bilang ordinaryong tao? Paano kaya niya ito matitiis? Dapat bang mag-top up na lang siya ng pera at lumaban? Masyadong simple iyon. Sa totoo lang, may mga naiisip na si Gerald noong huli siyang assistant ni Felicity. Nag-iisip siya kung paano niya mapapaunlad ang sarili niya sa hinaharap novel drama. Bukod dito, matagal na siyang sinasabihan ng kanyang ate na gawin ito. Tiyak na kailangan niyang magsimula ng isang bagay sa kanyang sarili sa hinaharap. Nag-iisip si Gerald kung dapat ba siyang magsimulang mamuhunan sa ilang maliliit na ari-arian upang simulan muna ang pagsasanay at pag-iipon ng mga karanasan. Hindi naiintindihan ni Gerald ang mga bagay tulad ng real estate o commercial streets for the time being. Sa kabaligtaran, medyo pamilyar siya sa maraming bagay sa internet. Sa split second na iyon, talagang gusto niyang subukang mag-invest sa isang live broadcast platform. Noong una, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Gerald na isaalang-alang ito ng malalim dahil sa usapin ni Mila. Pero ngayon, para sa kanya, ito ay pagpatay ng 2 ibon sa isang bato.
Habang iniisip niya ito, palihim na tumakbo si Gerald sa banyo para tawagan si Zack. Sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng ilang mga pondo upang mamuhunan sa isang live na broadcast o isang bagay na katulad nito. To summarize, gusto niyang gumawa ng investment. Siyempre, walang issue si Zack tungkol doon. Pagkatapos ay tiniyak niya kay Gerald na gagawin ito sa loob ng isang oras. Pagkalabas ni Gerald sa inidoro, nakita niyang si Wayne at ang iba pa ay todo panunood ng live broadcast. Gerald! Nagsimula na ang kompetisyon sa kasikatan. Nakakamangha talaga si Felicity. Ang bilang ng mga regalo na natanggap niya ay lumampas na sa $3,000 ngayon. Natalo na niya ang dalawa pang babaeng anchor. Excited na sabi ni Wayne. Tumango si Gerald bago siya muling nag-login sa live broadcast room ni Felicity para tingnan. Proud na proud si Felicity ngayon dahil sunod-sunod ang winning streak niya. Bukod dito, naaliw siya nang makita niya sa background ang dami ng mga reg along natatanggap niya. Nako, mahal na mahal ko lahat ng babes ko. Manatili sa akin para sa isa pang pag-ikot at maaari na akong sumulong ng direkta pagkatapos. Sabi ni Felicity habang tumatawa. Siguradong mananalo. Naghiyawan ang mga fans. Ang tinatawag na popularity competition ay medyo katulad ng paraan kung saan ang dalawang tao ay nagsasagawa ng isang live na broadcast. Ang dalawang magagandang anchor ay lalabas sa parehong frame at magkakaroon sila ng progress bar sa ibaba ng mga ito, na nagre-record ng bilang ng mga regalo na kanilang natanggap. Ang taong nakatanggap ng higit pang mga regalo ay direktang magpapatumba sa kabilang partido. Ito ay isang malaking kaganapan na inorganisa ng live broadcast platform upang makakuha ng mas maraming kita. Nagpatuloy ang aktibidad ng koneksyon. Walang takot na naghihintay si Felicity sa susunod niyang kalaban na lumitaw. Habang nakakonekta ang babaeng anchor, agad na nagbago ang tingin sa mukha ni Felicity. Laking gulat din ni Gerald. Kabanata 145. Ito ay walang iba kundi si Quera, ang nagpalaya sa kanya ngayon sa kanyang live broadcast room. So much for coincidence. Napaisip si Gerald. Ang isang babaeng anchor na may kasikatan ng 10,000 tagahanga, ay hindi karaniwang makakatagpo ng isang bagong dating na tulad ni Felicity. Gayunpaman, ang pagiging popular ng live broadcast ni Felicity ay umabot na sa halos 7,000 tagahanga. Halata na halos hindi sila magkatugma sa isa't isa. Sa katunayan, lubos na alam ni Felicity ang mga kakayahan ni Quera. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang babaeng anchor sa kanilang parehong lungsod na live broadcast. This time, she really encountered a tough spot. Gayunpaman, hindi masyadong natakot si Felicity. Ano man ang kahihinatnan, tiyak na magsusumikap siya sa pagkakataong ito. Damn, the newcomer who is broadcasting live actually looks really pretty too. Pero paano kaya siya may kukumpara sa Diyosa na si Quere? Mga kapatid, patayin mo siya. Nag-type ang ilan sa mga tagahanga. Tumanggi si Felicity na magpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para humingi ng regalo. Ang magkabilang panig ay nasa digmaan at ang progress bar ay nagsimulang gumalaw. Ang magkabilang panig ng mga screen ng babaeng anchor ay ipinakita sa lahat ng madla. Kaya, ang mga may mas mababang progress bar ay nagsimulang desperadong taasan ang bilang ng mga regalo para sa kanilang mga tagahanga. Kahit na ganito ang kaso, masyado pa ring mahina si Felicity. Pagkalipas ng 2 minuto, at ang kanyang gift progress bar ay direktang napigilan ng kabilang partido. Hihihi. Bagong anchor, talagang hindi mo naiintindihan ang mga patakaran, hindi ba? Kung handa kang sumulong at direktang sumuko tulad ng ginawa ng ibang mga anchor, marahil ay nakipag-ugnayan ako sa iyo ng kaunti, para lamang madagdagan mo ang bilang ng mga tagahanga at mga regalo na mayroon ka. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Ngumisi si Quera. Namula ang mukha ni Felicity sa bingit ng pagkatalo. Ngunit mayroon pa rin siyang huling pagkakataon. Ordinaryong tao iyon. Ordinaryong tao, nandito ka ba? Malapit na akong matalo. Nakikita kong online ka ngayon. Kung nandyan ka, masasabi mo bang susuportahan mo ako? Ordinaryong tao, ayaw kong matalo. Napaiyak si Felicity habang nagsasalita. Malaki ang puwang sa kanyang puso. Smooth sailing ang lahat kanina pero ngayon, hindi lang siya hinamak ni Quera, kundi kinukutsa pa siya sa harap ng sarili niyang fans. Ni hindi niya magawang itaas ang kanyang ulo sa harap ng sarili niyang mga tagahanga. Siguradong hindi matatalo ni Jersey mag-isa ang kalaban nila. Hindi mapabulaanan ni Felicity ang anumang sinabi ng kabilang partido. Talagang frustrated ang nararamdaman niya ngayon. In that split second, bigla niyang naisip ang supporter niya, Ordinary Man.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong hindi nabigo na sorpresahin siya sa lahat ng oras. Sumasabog ang mga komento sa kabilang side ng screen. Hahaha, ordinaryong tao. Nag-click ako sa kanyang profile at tiningnan siya. Ang ordinaryong lalaking ito ay parang ang ordinaryong tao na pinalayas ni Quera ngayon lang. Oo, siya yun. Hahaha, to think na tumatakbo siya dito para magpanggap na kuya. Bah, halika, peking lokal na tycoon. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari kang pumunta at makipagkompetensya sa aming kapatid na kampyon. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay na lokal na tycoon. Nagpatuloy sa hiyawan ang mga tagahanga sa kabilang panig. Hahaha, bagong dating, walang kwenta ang pag-iyak mo. May sasabihin ako sa iyo. Ang iyong ordinaryong tao, na iyong lokal na tycoon, ay pinaalis sa aking live broadcast room ngayon lang. Tumakbo lang siya pabalik sa iyo pagkatapos nito. Bakit hindi mo siya tanungin tungkol dito? Bakit hindi mo siya tanungin kung may lakas ng loob siyang magpakita sa harapan ko ngayon? Mapangasar na tanong ni Quera. Nagsimulang maging kulay ube ang mukha ni Felicity. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan ngayong araw. Sino si ordinaryong tao? Novel drama. Malapit nang magmura si Gerald. Biglang tanong ni Cassandra habang naglalakad palabas na nakatsinelas. Tagapayo, ang ordinaryong tao ay isa sa mga unang malalaking kapatid ni Felicity. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit naabot ni Felicity ang kanyang unang buwan ng kita na higit sa libu-libong dolyar ay dahil sa ordinaryong tao. Nagmamadaling sagot ni Ewayne. Hahaha, mayaman ba siya dahil lang sa 3,000 dolyar? Marami pa akong nakitang malalaking kapatid sa mas malaking live broadcast platform. Sa sandaling mag-login sila, mag-swipe sila ng 10,000 dolyar ng ganoon, sa simula pa lang. Yan ang mga tunay na mayayamang tycoon. I think tapos na si Felicity for this time. Parang ang kabilang partido ay may tunay na kuya doon. Sabi ni Cassandra habang binababa ang kanyang cellphone. Palagi niyang binabantayan ang mga live na broadcast at alam na ito ay isang kumikitang industriya hanggat ang tao ay kaakit-akit. Maaari rin silang makakuha ng katanyagan sa pamamagitan nito. Dahil dito, maraming mga batang babae ang hindi napigilan ang pagiging guman sa mga live na broadcast. Habang nagsasalita ay biglang napasulyap si Cassandra kay Gerald na nakaupo sa gilid. Gerald, sinong nagsabi na pwede kang umupo sa bago kong sofa? Bumangon ka na. Kabanata 146. Ngayon lang nadiskubre ni Cassandra na nakaupo na ang iba sa isang stool at si Gerald ay masayang nakaupo sa bagong binili niyang sofa. Ang sofa na ito ay medyo mahal at nagkakahalaga ito ng higit sa 1,500 dolyar para sa buong set. Hindi niya kayang payagan ang isang tulad ni Gerald na maupo sa kanyang sofa. Nagulat si Gerald sa biglang malakas na boses ni Cassandra. Hindi ba nakaupo lang siya sa sofa niya? Ano ang malaking bagay? Dahil alam ni Gerald na talagang hinamak siya ni Cassandra, hindi mapakali si Gerald na makipagtalo sa kanya. Tumayo siya habang naghahanda para umupo sa gilid. Leila, pwede ka munang bumalik kasama si Ewayne at ang iba pa. Anyway, ang susunod ay ang paglilinis. Sa tingin ko kaya ni Gerald na ayusin ito mag-isa. Gerald, huwag kang magalit at isipin na ikaw ang pinupuntirya ko. Ginagawa ko talaga ito para sa ikabubuti mo. Isipin mo na lang. Kahit na marami kang pera ngayon dahil nanalo ka sa loto, ang kaunting pera na ito ay hindi makakapagtagal sa iyo ng mahabang panahon. Tingnan mo lang ngayon. Hindi ka na kasing nag-aaral ng mabuti gaya ng dati mong pag-aaral noon. Si Leila at ang iba ay pawang nagtatrabaho at nag-aaral ng mabuti. Nag-aalala ako na baka maiwan ka kung patuloy kang kumilos ng ganito. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng matanggal? Naiinis na tanong ni Cassandra. Palagi siyang ganito. Makakahanap siya ng lahat ng uri ng mga dahilan upang bigyang katwiran kung bakit kanya pinupuntirya. Kung tutuusin, alam ng lahat na ayaw ni Cassandra sa mahihirap at pinapaboran niya ang mayayaman. Ngunit talagang hinamak ni Cassandra ang mga taong tulad ni Gerald partikular na nagsimula sa mahirap ngunit napakaswerte at nanalo sa loto. Siya ay labis na nagseselos at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya makakatagpo ng ganoong swerte, ngunit sa halip, ang gayong swerte ay dapat mahulog sa isang lalaki na hindi kailanman siniseryoso sa halip. Ang panloob na pag-iisip ni Cassandra ay medyo maliwanag kahit na hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Gustong-gusto ni Leila at ng iba pang lumayo at tulungan si Gerald pero kitang-kita nila na hindi natutuwa si Cassandra kay Gerald. Kaya naman, umalis sila dahil ayaw nilang makialam sa sitwasyong iyon. Itinuro ni Cassandra ang iba't ibang lugar bago niya hiniling kay Gerald na linisin ang lugar.
Pagkatapos ay bumalik siya at umupo sa kanyang silid. Fuck you. Inihagis ni Gerald ang mop. Hindi ba obvious na binubuli siya ni Cassandra? Pupunta na sana siya at diretsyong harapin si Cassandra sa pagkakataong ito. Kasabay nito ang pag-iyak ni Felicity na mas nakakaawa sa live broadcast room. Kuya ordinaryong tao, sagutin mo ako kung nandito ka. Kahit anong sabihin ng iba tungkol sa'yo, may tiwala ako sa'yo at naniniwala ako sa'yo. Alam kong may pakialam ka talaga sa akin. Oo, kapatid na ordinaryong tao, kung narito ka, mangyaring sabihin lamang ang isang bagay. Kahit papaano ay bigyan ng regalo si Felicity. Huwag mong hayaang matalo siya ng ganito kalungkot. Maraming fans ang desperadong nakikiusap kay Gerald. Hahaha, ang hamak na iyon ay hindi maglalakas loob na lumabas. Sagot ni Quere sa kabilang screen, habang walang magawa. Sinong nagsabi na hindi ako maglalakas loob? Sa wakas ay nagsalita si Gerald. Nagsimula siyang mag-type ng direkta sa screen. Narito na si Kuya ordinaryong tao. Nandito na si kapatid na ordinaryong tao. Excited na sigaw ng lahat. Mag-swipe, mag-swipe, mag-swipe. Ang mga regalo para kay Felicity ay lumilipad sa buong kalangitan. Mga red jalong nagkakahalaga ng higit sa libu-libong dolyar. Sa kapangyarihan ng isang tao lang, naibalik kaagad ang lifeline ni Felicity na natapakan. Medyo natulala si Quere sa nakitang ito, mayaman talaga ang ordinaryong lalaking ito. Mayroon din siyang 15,000 dolyar. Damn it, tiyak na nagnakaw siya ng pera sa kanyang bahay. Paano siya magiging mayaman? Hindi ba siya isang peking lokal na tycoon? Oo, siguradong ninakaw niya ang perang ito. Si Brother Champion ang tunay na local tycoon. Eksakto. Pinapayuhan ko ang lahat na huwag magpalinlang sa ganitong uri ng mga ilusyon. May mga taong handang gumastos ng ilang 10,000 para lang mangisda ng babaeng anchor na interesado sila. Kapag dumating ang oras na iyon at talagang naniniwala ang babaeng anchor na siya ay talagang lokal na tycoon, huli na ang lahat para sa ang babaeng anchor. Itong ordinaryong tao siguro ay ganoong klaseng tao na nangangisda lang din. Huwag kang matakot, wala na siyang magagawa sa lalong madaling panahon. How the tables turned totally shocked Quere and her fans na kinukutya kanina si Gerald at hindi na sila nakatiis. Ito ay sobrang nakakahiya. Ang ilan sa kanyang mga tagahanga ay lumabas upang kumbansihin siya. Sumang-ayon si Quere at bumulong, tama. Talagang wala akong narinig na sino man na nagngangalang ordinaryong tao sa live broadcast platform ng aming lungsod. Ngunit biglang sumeryoso ang kanyang mukha nang makita niyang may biglang lumabas na balita sa screen ng City Live Broadcast Platform software. Mainit na pagbati. Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap lamang ng financing na 15 milyong dolyar mula kay G. Ordinary Man, novel drama. Mainit na pagbati. Ang live broadcast platform na ito ay nakatanggap lamang ng financing na 15 milyong dolyar mula kay G. Ordinary Man. Panipi kuwit panipi. Paulit-ulit na lumilitaw ang balita at makikita ng bawat manunood na malinaw ang araw. Sapat na upang masaksihan ang kasalukuyang kaguluhan ng kumpanya ng live broadcast platform ngayon. Damn it, 15 milyong dolyar. Ang lahat ng nasa live broadcast platform ay sumabog. Flop. Nasa labas ng silid si Gerald ngunit naririnig niya ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Cassandra sa lupa sa kanyang kwarto. Kabanata 147. 15 milyong dolyar. Tingnan ang opisyal na sliding news. Seryoso. Nagulat ang lahat. Pilit na inaaliw ni Quere ang sarili at hikayatin na sana niya si Kuya Champion na tulungan siyang muli. Kung tutuusin, sa naunang laban, 2,200 dolyar lang ang ginastos ni Brother Champion. Ang lahat ng mga regalo dito ay maaaring magdagdag ng hindi hihigit sa 4,500 dolyar. Gayunpaman, ang ordinaryong tao ay direktang nag-swipe ng 15,000 dolyar sa isang pagkakataon. Nag-invest pa siya ng 15 milyong dolyar sa live broadcast platform. Ang live broadcast platform kahit na opisyal na binanggit at nagbigay ng sigaw kay G. Ordinaryong tao. Sino pa kaya ito, bukod sa ordinaryong lalaki na pinalaya sa kanyang live broadcast room kanina? Sino pa kaya ito? Naging berde ang mukha ni Quere. Ito ay 15 milyong dolyar. Siya ay isang ganap na lokal na tycoon na may malakas na impluensya. Dumaan siya sa live broadcast room nito ngayon lang at siguradong nagustuhan niya ang hitsura nito. Iyon marahil ang dahilan kung bakit napakataktikan nitong hiniling sa kanya na magtanghal at ipakita ang ilan sa kanyang mga talento. Pero bakit? Bakit kailangan niyang sabihin na bulag siya? Ang dahilan kung bakit niya hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mga talento ay dahil lang sa kinikilig siya sa kanya.
Ang mas ikinalulungkot ay ang katotohanang hindi talaga siya lumabas ng silid kahit na pinagalitan siya nito, ngunit pinalayas siya nito sa kanyang live broadcast room. Talagang pinalayas niya ang isang ganap na lokal na tycoon sa kanyang live broadcast room. Napuno si Quere ng hindi masasabing dami ng panghihinayang. Ang lahat ng kanyang mga tagahanga ay tumigil na sa pakikipag-usap sa oras na ito. Seryoso. Itong mga alon ng sampal sa kanilang mga mukha ay parang isang matalim na talim na paulit-ulit na tumutusok sa kanilang mga puso. Nanunuya pa sila sa iba. Bakit hindi muna nila tingnang mabuti ang kanilang mga sarili? Para naman kay Cassandra, talagang nabigla siya sa paglitaw ng $15 million figure. Hindi niya talaga akalain na ang taong laging sumusuporta kay Felicity ay talagang milyonaryo. Huwag maghintay, siya ay malamang na isang bilyonaryo. Masyado lang siyang mapagbigay. Sa totoo lang, naiinggit pa si Cassandra sa sarili niyang mga estudyante ngayon. Napakaganda niya sa kanyang sarili. Mas maganda at pambabae pa siya kumpara kay Felicity. Kaya, bakit hindi niya makuha ang pabor ng mga mayayamang lalaki noon? Oops! Kapag naisip niya ito, hindi niya maiwasang madama na ang kapalaran ay seryosong hindi patas. Napangiti na lang si Gerald nang makita sa public screen ang official announcement. Hindi siya masyadong nagpakita ng damdamin tungkol dito. Kung mayroon man siyang sisimulan, mas mabuting sabihin na talagang nagulat siya. Nagulat siya na hiniling niya kay Zack na mamuhunan sa live broadcast platform, ngunit bakit siya namuhunan ng $15 milyong dito? Nang maisip niya ito, sa wakas ay naunawaan niya. Isinasantibi ang kanyang kapatid na babae, marahil ang $15 milyong ay hindi rin isang malaking halaga sa mga mata ni Zack. Forget it, namuhunan na siya dito. Sa hinaharap, maaari siyang makakuha ng ilang kita mula sa live na broadcast platform na ito. Marahil, magagawa niyang kumita ng malaki at kumita ng $15 milyong hanggang $30 milyong sa halip. Pagkatapos ng pamumuhunan, ang live broadcast platform ay naging mas masigla. Ang balita na ang isang lokal na tycoon ay namuhunan ng $15 milyong sa live broadcast platform ay aktibong umiikot sa forum. Sumasabay din si Felicity sa mga oras na ito. Ang kanyang live broadcast room ay masikip dahil sa kanyang sumisikat na kasikatan. Ang sino mang may kasikatan ng 10,000 manunood ay naging pangunahing anchor sa live broadcast platform. Ngunit ang kasikatan ni Felicity ay lumalapit na sa 50,000 manunood. Tuwang-tuwa si Felicity na tumatalon-talon siya sa kanyang live broadcast room. Nababaliw na siya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, ang ordinaryong tao, ay talagang naging pinakamalaking mamumuhunan sa live broadcast platform. Ito ay talagang isang malaking tulong sa kanyang sariling reputasyon. Kuya ordinaryong tao, saang klase kakabilang sa Departamento ng Wika at Panitikan? Pwede ko bang tanungin ang pangalan mo? Damn it, hindi ko alam na may ganoong kalaking lokal na tycoon sa ating Departamento ng Wika at Panitikan. Local tycoon ba talaga siya? Sino kaya ito? Ito ay dahil noong unang lumabas si Gerald sa live broadcast room ni Felicity, nabanggit niya na siya ay mula sa parehong departamento ng Felicity, na kung saan ay ang Departamento ng Wika at Literatura. Pagkatapos noon, matagal nang hinuhulaan ni Felicity ang pagkakakilanlan ni ordinaryong tao ngunit hindi niya ito mahuhulaan ng tama. Ngunit ang mga bagay ay ganap na naiiba ngayon. Sino si ordinaryong tao? Naging mainit na paksa ito para sa Departamento ng Wika at Panitikan, at maging sa buong unibersidad. Kabanata 148. Dapat ay nasa unibersidad pa rin siya, ngunit maaari talaga siyang gumawa ng pamumuhunan ng $15 milyong. Matapang iyon. Siya nga pala, naaalala mo ba ang $2,600,000 na Lamborghini sa gate ng paaralan? Sa tingin mo ba ang kotseng iyon ay pag-aari ng ordinaryong tao? Oo. Dapat iyon na. Ang lahat ay hulaan na ito mula pa sa simula. Ngunit ngayon ay naiisip ko na halos tiyak na ang taong ito ay galing nga sa Departamento ng Wika at Panitikan. Plus it is very likely na nasa 3rd year na siya ngayon. Sino kaya ito? Mas maraming babae ang sumisigaw mula sa kanilang dormitoryo sa oras na ito. Ang mga babaeng ito ay kadalasang mula sa Departamento ng Panitikan. Hindi nila akalain na may local tycoon sa kanilang departamento. Bukod dito, maaari siyang maitago sa alinman sa kanilang mga klase. Pinasigla nito ang lahat na isipin lamang ito. Ang ilang mga batang babae ay tumatawag sa kanilang mga kasintahan ngayon at paulit-ulit nilang tinatanong ang kanilang mga kasintahan tungkol sa background ng kanilang pamilya. Hindi nila maiwasang magtaka kung ang sarili nilang mga nobyo ay ang ordinaryong lalaking ito. Kung ganoon talaga ang kaso, mula ngayon, hindi ba niya magagawang? Sa kasamaang palad, walang mga kung.
Novel drama. Sa campus. Victor, Sister Whitney, narinig mo na ba ang tungkol dito? May malaking lokal na tycoon sa ating departamento ng wika at panitikan. Ngayon ko lang narinig. Pero sino kaya siya? Labis na balisa si Whitney tungkol dito. Tutal, single pa siya. Masarap talaga kung makakasama niya ang kabilang partido o ma-inlove man lang sa kabilang partido bago ang graduation. Pinag-cruise ni Victor ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib na may praktikal at matatag na tingin sa kanyang mukha habang sinabi niya, iyan ay talagang mahirap sukatin ngunit sa palagay ko marahil ay makakakuha tayo ng ilang mga pahiwatig mula sa kanyang username. Ang kanyang username ay Ordinary Man. Parang ang hilig nitong mag-low profile. Kung ang sasakyan ay hindi pag-aari ng ordinaryong tao na mahilig magpakababa, kung saan-saan na lang sana pinaharurot ng may-ari ng sasakyan ang sasakyan para lang magpakitang gilas. Ang mga pahiwatig na ito ay sapat na upang patunayan na ang Lamborghini na ito ay talagang pag-aari ng ordinaryong tao. May katuturan iyan, Kuya Victor. Sino pa ang posibleng makamit ang puntong ito sa buong Mayberry City? May nagtanong ulit. Napabuntong hininga si Victor na may mapait na ngiti sa kanyang mukha nang sumagot, hindi ko alam ang sagot. Pagkatapos ng lahat, maraming mga lokal na tycoon sa Mayberry City na hindi nagpahayag ng kanilang sariling kayamanan o pagkakakilanlan. Sa madaling sabi, matapos malaman na ang dakilang Diyos na ordinaryong tao ay nasa departamento ng wika at panitikan, hindi na napigilan ng lahat. Kasama rito si Cassandra na hindi makaupo ng tahimik ng walang ginagawa. Nakikinig si Gerald sa gilid at naririnig niya si Cassandra na nagsisinungaling kay Felicity. Sinabi niya sa kanya na baka kilala niya itong ordinaryong lalaki. Gusto niya ang bagong WeChat account na una niyang binuksan dahil kay Felicity. Napangiti na lang ng sarkastikong si Gerald. Totoo, ito ay isang napakamakatotohanang mundo. Maari mong makuha ang lahat kung may pera ka ngunit wala ka rin kung wala kang pera. Baka gusto talaga ni Gerald na maghiganti kay Cassandra. Nag-login talaga si Gerald sa bagong WeChat account para tanggapin ang friend request ni Cassandra. Ordinaryong tao, hello. Balita ko nasa department ka pala. Ako ang guro ni Felicity at ako ay isang guro sa iyong departamento. Nakita mo na ba ako dati? Malikot. Nag-text sa kanya si Cassandra nang ma-accept niya ang friend request nito. Oo, nakita dati. Talaga, wow. Medyo nasasabik talaga ako ngayon. Ubo. Saang klase ka? Gerald. Cassandra, hindi. Nakalimutan ko na hindi mo basta-basta pwedeng ibunyag ang impormasyong ito. Nako, hindi mo alam pero hindi ko maiwasang magtaka kung estudyante ka ba sa klase ko. Hindi ko akalain na magkakaroon ng isang napakahusay na estudyante sa aking klase. Gerald, Miss Cassandra, pakiramdam ko maraming estudyante sa klase mo ang talagang outstanding at mahusay. Kaunti lang ang pera ko pero hindi ibig sabihin nun ay outstanding na ako. Bagamat ito ay isang masamang bagay na gagawin, hindi maiwasan ni Gerald na makaramdam ng kakaibang pananabik. Seryoso, hindi ako nagsisinungaling sayo. Wala talagang mahusay o natitirang mga mag-aaral sa aking klase. Bukod dito, walang mga mag-aaral na mayaman at mababangki na tulad mo. Gayunpaman, may ilang mga mag-aaral na mahirap at isang mag-aaral na partikular na mahirap sa aking klase. Hahaha. Aking puwet, gusto talaga siyang pag-alitan ni Gerald. Ang partikular na mahirap na estudyante na kausap niya ay tiyak na siya. Sa puso ni Cassandra, hindi lang mahirap sa ekonomiya si Gerald. Hindi na ito kasing simple noon. Si Gerald ay mahirap din sa espiritual sa kanya. In short, isa lang siyang dukha. To be honest, kahit na gusto niya itong pag-alitan, at kahit pag-alitan siya nito, malamang ay napakasmog at sinister pa rin ni Cassandra. Habang pinag-iisipan ito ni Gerald, napagdesisyonan niyang hayaan na lang itong dumausdas. Ayaw niyang lumampas sa dagat. Sampal. Habang siya ay nasa malalim na pag-iisip, may biglang sumampal sa kanyang mukha. Kabanata 149. Ang nakabangga sa kanya ay walang iba kundi si Cassandra. Hindi niya alam kung kailan pa siya dumating at inirapan niya si Gerald habang sinabing, Gerald, anong gusto mong sabihin ko sa'yo ngayon? Lalo ka talagang nagiging inutil sa araw-araw. I asked you to clean up but actually patago kang naglalaro ng cellphone mo dito. Nako, alam mo ba na panalo ka lang sa loto at iyon na. Ang mga taong talagang mayayaman ay nagsusumikap pa rin sa panahong ito. May sasabihin ako sa'yo Gerald. Wala kang puhunan na ikumpara sa kahit kanino pero nakaugalian pa rin ang iyong mga iniisip. Alam mo ba na ito ay magdadala sa iyo sa katamtaman magpakailanman?
Matapos masampal ay sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagsaway at walang katapusang pangungulit ni Cassandra. Damn it, kung hindi siya na-add ni Cassandra sa WeChat account, kanina pa nawala ng galit si Gerald. Hindi niya maiwasang isipin ang katotohanan ganito ang pakikitungo sa kanya ni Cassandra sa katotohanan, ngunit iba ang pakikitungo nito sa kanya sa WeChat. Nasiyahan si Gerald sa ganitong uri ng mabuti ngunit masamang pakiramdam. Maaaring medyo pervert ito, ngunit talagang napakasarap sa pakiramdam. Hindi umimik si Gerald at nagmamadali siyang naglinis ng kwarto para kay Cassandra. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang dormitoryo. Sa daan pabalik, si Cassandra ay nagpadala muli ng text message kay Gerald, "Oh, ordinaryong tao, sa tingin mo ba may mga estudyanteng nakatadhana na maging katamtaman sa buhay?" Nako, may estudyanteng Gerald sa klase namin. Hindi ko alam kung makikilala mo siya ngunit siya ang uri ng kalunos-lunos na jerk na nagpaparamdam sa mga tao na maiinis sa kanya kahit sa unang tingin. Pero dapat talagang bulag ang Diyos para hayaan siyang manalo sa loto. Alam mo ba kung anong show-off siya? Ang lahat ng kanyang kilos at pag-uugali ay nagpapatunay lamang na wala siyang hinaharap. Napakahirap din para sa akin na turuan ang isang tulad niya. Paano ako magkakaroon ng estudyanteng katulad niya? Dalawang magkasunod na mensahe ang ipinadala ni Cassandra para ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan. Bagamat may kakaibang saya sa pag-text sa kanya, hindi napigilan ni Gerald na makaramdam ng galit nang makita ang mga mensahe nito. Cassandra, oh Cassandra, kahit anong mangyari, estudyante mo pa rin ako sa loob ng maraming taon. Lagi kong ginagawa lahat ng pinapagawa mo sa akin. Sa huli, sa puso mo, isa lang akong estudyante na naiinis sa'yo. Isa lang akong estudyante na sobrang nakakadiri to the point na hindi ko na kayang kasuklamin pa. You bitch. Diretsyong sagot ni Gerald. Ano ang problema? Ordinaryong tao, alam kong bilang guro niya, hindi ko dapat sinasabi ang mga ganitong bagay tungkol sa aking estudyante. Gayunpaman, kapag nakita mo siya para sa iyong sarili, tiyak na malalaman mo kung ano ang sinasabi ko. Oo, medyo gwapo nga siya pero bukod doon, wala talaga siyang kwenta. Walang lakas ng loob si Cassandra na manaire sa kanya kahit napag-alitan. Sa halip patuloy niyang ipinaliwanag ang sarili dahil sa takot na mag-iwan siya ng masamang impresyon sa kanyang sarili kay ordinaryong tao. Hahaha. Ano kaya ang magiging ekspresyon niya kapag nalaman niyang ang kachat niya ngayon ay walang iba kundi ang estudyanteng laging nagpapasakit at naiinis sa kanya? Hindi napigilan ni Gerald na mapangiti ng masama. Sumagot siya ng ilang salita sa isang prevaricating manner bago siya bumalik sa kanyang dormitoryo. Biyernes ngayon at walang klase. Si Harper at ang iba ay karaniwang nasa mga internet cafe sa anumang ordinaryong araw. Ngunit dahil si Felicity ay gumagawa ng isang live na broadcast mamaya sa hapon, ito ay magiging isang napakahirap, kaya ang lahat ay pinili na manatili sa dormitoryo upang panoorin ang kanyang live na broadcast. Si Felicity ay tiyak na mananalo sa popularity competition sa pagkakataong ito. Kumita pa siya ng mahigit $15,000 kada buwan. Napakagaling talaga ng ordinaryong tao. Ginawa niyang sikat na babaeng anchor si Felicity gamit ang sarili niyang mga kamay. Si Felicity ay magiging isang tunay na celebrity sa internet sa hinaharap, kikita ng malaking pera para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, tingnan mo lang kami. Hindi ko alam kung saan ako mag-internship. Novel drama. Pagkabalik ni Gerald sa kanyang dormitoryo, narinig na niya si Harper na kausap si Benjamin. Paano mo ito ilalagay? May bahid ng selos at inggit. Kung tutuusin, lalaki siya pero hindi siya kikita ng kasing dami ng babae. Tinansya na ni Gerald ang kinalabasan nito. Na-promote kasi si Felicity sa official public screen dahil sa sarili niyang financing. Ito ay katumbas ng paggawa ng hindi direktang pag-advertise para kay Felicity. Nang umalis siya sa kanyang live broadcast room, ang kanyang kasikatan ay umabot na sa 70,000 manunood. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng sapat na suporta batay sa iba pang mga regalo na ibinigay sa kanya ng iba pa niyang mga bagong tagahanga at ng iba pang malalaking kapatid na lalaki na naaakit din sa kanya. Walang alinlangan na makakapasa siya sa kompetisyon at maging hindi kilalang anchor ng live broadcast platform. Hindi na kailangan pang umasa dahil walang alinlangang mananalo siya sa nangungunang pwesto sa kompetisyon ngayong gabi. Gerald, bumalik ka. By the way, nung nag-pick up kami sa Surir kaninang hapon, may dumating din na package para sa'yo. Tila isang piraso ng papel. Tingnan mo ito. Sagot ni Harper bago niya iniabot ang isang maliit na envelope sa kanya. Nagtataka si Gerald habang kinukuha ang sobra at itinapat sa kanyang kama para buksan iyon. Ticket pala ito sa Rivington Beach Entertainment Night. Ang nagpadala ay si Elena.
Biglang naalala ni Gerald si Elena na nagpaalam sa kanya na magsisimula ang party sa Sabado at magtatapos ito sa Linggo ng gabi. Ito ay magiging 2 araw sa kabuuan. Kabanata 150. Ang lokasyon ay sa Rivington City. Biglang tumunog ang cellphone ni Gerald. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang si Elena iyon. Mr. Crawford, natanggap mo na ba ang admission ticket? Oo, nakuha ko. Dapat ay ibinigay mo na lang ito sa akin ng personal kapag mayroon kang pagkakataon na gawin ito. Bakit kailangan mo pang gawin ang lahat at problemayan ang iyong sarili para lang ihatid ito sa akin? Hihihi. Mr. Crawford, kaya ito ang nangyari. Nakarating na ako sa Rivington City kahapon para bisitahin ang aking tiyahin. Bigla ko rin naalala kagabi lang na wala kang admission ticket. Kaya napagpasyahan kong i-mail ito sa iyo magdamag. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Gerald, naging magalang si Elena sa kanya. Noong una ay pinilit si Elena ng kanyang mga magulang na pasayahin si Gerald sa simula pa lang. Matapos makasama ang ilang araw kay Gerald, natuklasan ni Elena na talagang may kakaibang alindog ito sa kanya. Siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon ngunit wala siyang dominanteng vibe sa kanya. Siya ay talagang napaka-down to earth at low-key. Nagustuhan ni Elena na mapalapit sa puso ni Gerald. So, this time, siya ang personal na gustong imbitahan si Gerald. Mayroon bang iba pang masasayang lugar sa Rivington City bukod sa Rivington Beach? Marami pang exciting na lugar. Kailangan mo lang pumunta, Mr. Crawford. Pagdating mo sa lugar, kailangan mo lang ipakita sa kanila ang admission ticket. Ang mga tao doon ay mag-aayos ng isang hotel para sa iyo. Kapag naayos na ang lahat, pupunta ako sa iyo. Sige na. Pagkatapos ng diskusyon, binaba na ni Gerald ang tawag. Sa totoo lang, si Gerald ay palaging nasa isang maliit na bayan sa kanyang maliit na county mula pa noong kanyang pagkabata. Pagkatapos lamang niyang ma-admit sa Mayberry University ay sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong manirahan sa isang metropolis at malaking lungsod tulad ng Mayberry City. Gayunpaman, masyadong mahirap si Gerald. Dahil doon, hindi pa nakapunta sa ibang lungsod si Gerald. Dapat ko bang hilingin kay Mila na sumama sa akin sa oras na ito? Napaisip si Gerald sa sarili, novel drama. Medyo malabo na ang relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nagpa siya si Gerald na iwaksi ang pag-iisip. Kung tutuusin, takot na takot si Mila sa pangyayaring kinasangkutan ni Nigel. Bukod dito, hindi man lang siya pumasok ngayon sa paaralan dahil nagpa siya siyang magpahinga sa bahay. Sa pagtingin sa mga bagay, napagpasyahan ni Gerald na magpahinga siya. Maagang nakatulog si Gerald ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Gerald. Si Aiden at ang iba ay dumating na isang araw na mas maaga. Si Gerald ay hindi masyadong pamilyar sa daan sa simula, kaya hindi siya nagmaneho ngunit pinili niyang sumakay ng tren doon. Dumating siya sa pasukan ng Rivington Beach event sa alas 8 ng umaga. Hello, sir. Pakipakita sa akin ang iyong admission ticket. Pagdating na pagkadating niya sa pinto, hinarang si Gerald ng napakagandang babaeng receptionist. Itinaas niya ang kamay para hingin sa kanya ang admission ticket. Pataas baba ang tingin ng receptionist kay Gerald. Ito ay marahil dahil suot ni Gerald ang kanyang mga lumang damit na katatapos lang niyang labhan. Kahit anong tingin niya sa kanya, hindi maiwasan ng receptionist na magtaka kung isa lang ba itong kaawa-awang estranghero na gustong sumali sa party at maranasan ang mundo. Kahit napakagalang at magalang, halatang may pagdududa siya kay Gerald habang nakatitig sa kanya. Parang sinasabi niya, pumasok ka kung may ticket ka at mawala ka kung wala. Paanong hindi makita ni Gerald ang pag-aalipusta sa mga mata ng babaeng receptionist? Hindi niya talaga maintindihan ang mga katangian na tila mayroon ang lahat ng mga receptionist na ito. Bakit parang may katulad silang mga birtod at personalidad? Hahaha. Pinili ni Gerald na huwag magsalita. Paimpel niyang kinuha ang admission ticket niya bago inilabas ang cellphone habang naghahanda para tawagan si Aiden na kanina pa nagkakatuwaan sa loob. Pagkatapos ay dumiretso siya sa venue sabay. Ikaw. Galit na galit ang magandang receptionist sa hindi pagpansin ni Gerald. Ngunit muli, walang problema sa kanyang ticket sa pagpasok. Kahit na pinaghihinalaan niya na maaaring ito ay isang pekeng, wala siyang anumang ebidensya na mapapatunayan. Kinakabahang muling tumayo ng tuwid ang receptionist. Maraming magagarang sasakyan ang huminto sa harap ng pasukan. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang lumabas sa kotse. Hahaha. Maraming mayaman at young masters ang darating dito sa susunod na 2 araw. Magkakaroon ako ng maraming bagong kaibigan. Bukod dyan, marami ring magaganda at mayayamang babae. Iyan ba ang pinaninindigan mo?
Ang alam mo lang kung paano gawin ay maghanap ng mga maputi, mayaman at magagandang babae. Hindi ba ang iyong pamilya ay nagmamay-ari ng bilyon-bilyong dolyar sa kayamanan? Bakit hinahanap mo pa rin si Miss Perfect? Nagbibiro ang ilang tao bago kumuha ng sarili nilang admission ticket. Ang batang lalaki na sumisigaw para sa isang mayamang babae ay biglang tumalon. Damn it, may nakakita ba sa inyo ng admission ticket ko? Paano ako nawala? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.